Congressman Sani, anong maaasahan natin dun sa pag-cross? Na yun nga po ay nanggaling na rin ang listahan sa LRA at marami pang iba. Siguro may klaklaruhin lang mga bagay, especially with yung mga records ng LRA. Kasi official records po yan ng gobyerno. At pag may nakarehistro pong lupa o bahay po dyan, yun ay notice to the whole world. Alam niyo po yan dahil you're a lawyer. So parang pag sinabi mong nakarehistro yan, sinasabi mo sa buong mundo na yan ay ari-arian nung registered owner. Attorney Kicho, alam po natin na magkaiba ang view ng depensa at ng prosekusyon patungkol dito sa kung kailan dapat idineklara itong The Columns property. Pakipaliwanag po ang sa depensa, yung side po ninyo tungkol dito. So bakit 2009 pa idineklara itong The Columns? Sapagkat kami po 2010 po namin dineklara. 2010. Ang posisyon na po namin, ito ay nailipat lamang. Kumbaga po, sa simpleng explanation, yung pag-aari po, no, pati yung paggamit doon sa property na yon, nagkataon po yan, na nagsama na po yan nung 2009 lang po. No? Although nung 2004 po unang binili, nagkaroon po kasi ng question tungkol doon sa particular unit na binili. Kaya po dahil may pagtatalo pa kung kailan ba talaga na-deliver at kung kailan po in-accept, ang posisyon po namin, ito po ay in-accept lang. No? At yung ownership at yung possession, pati kasama na po doon yung enjoyment ng property, ito po yung nangyari lang po noong 2009. Ang sa prosecution naman po, sa panig ng prosecution, yung ownership na ilipat nung na-complete po yung deed of sale. Which is November 2004 ho. Although hindi pa ho gawa dahil pre-selling po, meron na siyang asset na pwedeng ideklara ho. Yun ang puntos nila Senator Enrile, Senator Gelon, and Senator Osmeña. Dapat hindi nyo dineklara as condominium, pwede nyo naman ideklara as either equity or as a receivable from the company. bakit nga daw po hindi idineklara ito? Yan po ang kailangan namin ipaliwanag. No? So meron po tayong testimonya ng isang testigo na talaga po magpapaliwanag dyan sa aspektong yan kung bakit po 2010 at kung bakit hindi nga po ginamit yung equity or yung asset nung time na pagka-acquire po. Sabi po, dahil hindi pa ito bayad, no, medyo hulugan po ito nga binayaran, ay dapat po nilagay daw po ito sa liability. Ang nakalagay daw po, correct me if I'm wrong, 11 million. Ngunit nasabi na po dati ng depensa na ang 11 million na yun ay cash advance mula sa Basag Ibeke Enterprises. Kaya nga po kinakailangan po namin ipaliwanag yan. No? So meron po kami talagang testigo na magpapaliwanag po dun sa lahat ng mga nakatala at kung bakit ganun ang appreciation ni Chief Justice dun sa kanyang SALN. Malapit na po yan. Meron po tayong magpapaliwanag dyan. Okay, maraming salamat po, Attorney Rico Kicho and Congressman Sani Angara. Thank you very much po. Maraming salamat. Samantala, Gio, napabalita po, bagong balita lang ito. Kanina, on the way, ay narinig ko po ito sa radyo. Marami pong death threats ang tinanggap ng isa sa mga miyembro ng prosecution panel, itong si Congressman Nery Colmenares. Matatandaan natin na siya ay in charge dun sa pagpresenta sa Article 7 nitong articles of impeachment laban sa punong mahistrado. Alamin natin ang detalye na yan, ng balitang yan mula sa ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Nikki? Sa ngayon, I just hope that sundan niyo na ang sinabi namin. We are advocating for an issue, very important issue. Ang kontra-advocacy din ang gamitin niyo at hindi physical threat sa amin, lalo na sa pamilya namin. Yes, alam mo, very well, wala akong maisip sa ngayon except kalagitnaan, syempre yun, ang presentation ng prosecution. So, ang initial thought ko is impeachment related, but I couldn't say naman na kasi na-trace nga ng authorities sa House of Representatives sa North Wing ng House. So, that's why I informed the House Security Bureau. Ano ba itong death threats na nagsasabit? Galing naman pala sa House of Representatives. So, unfortunately, the House Security Bureau informed the ISAF. At nang inform nilang ISAF, medyo nahinto yung death threats. So, I really suspect that the ISAF either informed the one who's threatening us about this. Na iniimbestigahan pala kayo, kaya hintuin nyo na. I feel really very strongly
Dahil gusto ko sanang mahuli yung nagtitreten sa pamilya ko. Yan po ang bahagi na naging panayam kay Congressman Nery Colmenares at sinabi nga niya na nababahala siya at ang kanyang pamilya tungkol dito sa mga death threats na ito na kanilang natatanggap at humihingi siya ng assistance mula sa ISAF para malaman kung sino ang source nitong mga natatanggap na mga mensaheng ito sa kanyang cellphone. Siguro nakakabahala ito, no? Dahil iba't iba talaga yung nagiging issue sa labas ng impeachment court at tila, di ba, lumabas ang surveys, lumabas naman to ngayong issue tungkol sa death threat ng isa sa mga prosecutors. Kaya siguro dapat makausap na natin ang mismong nakatanggap nitong mga threats ito just this morning. Magandang hapon po, Congressman Nery Colmenares. Magandang hapon din po. Ano po ba itong mga threats na natatanggap ninyo? Well, actually, text messages siya starting February 17 pa. Tapos may dalawang sulat na nakaabot sa office namin. Ang tinitreaten dito, ako, staff ko. Tapos later on, nalaman ko si Congressman Teddy Casino rin. Pero kahit February 17 pa yon, kalagitnaan ng impeachment, kung natanggap yung mga text na yon namin, medyo discreet, ayaw namin i-announce noon sa, I'm sorry, hindi talaga namin yan pinaalam sa inyo at sa publiko kasi, gusto namin discreet para malaman kung saan ang source, no? At pangalawa, ayaw namin ma-distract yung issue, eh. Alam mo, sasabihin naman ng kabila, gawa-gawa nyo lang yan, etc. No? So, we really tried to find out who the source is. Unfortunately, ito yung siguro natunugan niya na pinapaimbestigahan discreetly. Huminto siya noong March 7. Ano po yung... Sige, go ahead, Gio. Lahat kasi kami napapatanong ukol dito at may connection po ba kaya ito sa impeachment trial? Alam mo, bayan muna kasi marami kaming advocacies maliban sa impeachment trial, mga kaso kay Ginang Arroyo, sinasampa namin yon. May nag-ipapaimbestiga kami ng mga military for human rights violations. Kinakalaban namin yung Big Three sa oil price high, kinakalaban namin mga mining firms. So, I wouldn't really be able to pinpoint kung saan specifically. That's why the authorities are still pursuing the investigation. I just hope na may makukuha dito na information. Congressman Colmenares, ano po yung mga nakasaad dito sa death threats? Well, 20% ng threats sa akin. Pero 80% sa pamilya ko That's really disturbing kasi pamilya mo na yon, ibang usapan yon So, for example, I remember one Sunday sa MOA kami, may dumating na text, Sunday ngayon, kasama mo, pamilya mo, enjoy kayo kasi last day nyo na to enjoy this together. Di ba? I mean, hindi ko na nga nasispend yung time ko with my family because maraming trabaho sa Kongreso at sa impeachment. Tapos sisirain niya pa yung araw namin. At nag-worry syempre yung pamilya ko. Marami. Yung pamilya mo, collateral damage lang yan. Mga ganong threats ba? And it's really centered on my family. So that was, para sa akin, yan ang foul. Na bakit pamilya ko ang... I mean, ang bayan muna, maingay kami. Nagrarally kami, nagpiprivilege speech kami, impeachment kami, nagkakaso kami, nagsasalita kami. Dapat kontrahin din nila ng salita rin at contra-advocacy. Hindi pwedeng kontrahin mo kami by physical threats to not only to our person but to our family. Ibang usapan yun hindi mo pwedeng i-threaten yung messenger. Go into the message. Yung gagawin nyo is gumawa kayo ng hakbang para maipaliwanag nyo rin yung side nyo rather than threatening the members of bayan muna. But is Congressman Casino part of the impeachment support group? Well, hindi siya prosecutor. He has been very vocal in favor of the impeachment, of course. Pumirma kami ng, ang bayan muna, in general, pumirma kami ng impeachment complaint because of yung tingin namin na ginawang pagproteksyon ni Chief Justice Corona kay Ginang Arroyo, na muntik na nakatakas si Ginang Arroyo. So very vocal din si Congressman Casino on that. And, I don't know, to be frank, I don't know where the threat is coming from personally, but I'm just saying na huwag ganyan, Always counter, masalita kami, we speak, we shout, we, make privileged speeches, and, we file cases against corrupt officials, but ganun din yung gawin nyo sa amin if you want to, rather than threaten us and our family.
Has this affected how the performance of Bayan Muna has been? Hindi naman. Kaya lang, syempre, ako kasi I can adjust pwede ako mag-ingat. Pero yung pamilya ko kasi, di ba, ibang Sila usapan talaga, yun May anak ka na nag-aaral, yung ganun ba? It's not really, it really bothers me personally. What steps have you taken with regards to this matter? Well, the first step was, in-report ko yun ng February 17 sa NBI. And the NBI has conducted its investigation. I reported it last March 5 sa House Security Bureau. No? And then, I'm sure they're still pursuing the investigation despite the fact na huminto na yung threats sa telepono. I just hope to pinpoint yung culprit dito because so that we will find out sino ba talagang mastermind nito at anong dahilan mo, bakit tinatakot mo ang well, I don't know, as a member of Bayan Muna, tinatakot mo kami ni Congressman Casino. Maraming salamat po, Congressman Colmenares. Pupunta muna tayo sa Senate Yes. floor at we really hope for the speedy resolution and for